Ito na nga pala ang part 2 ng rest day ko. Hindi nga ito kasama sa plano at biglaan nga lang. Bali pagka-uwi ko nga ng bahay kahapon galing palengke ay humiga-higa ako dahil tapos naman na nga ang gagawin ko. Habang sinisilip ko nga ang mga chat sa messenger ko kahapon ay nabalikan ko itong pinagtanungan ko ng Jorabox nung nakaraang linggo. At naalala ko nga itanong kung available pa ba yung napili kong kulay nung nakaraan. Kaso ang sabi nga ni ate ay hindi na nga daw available. Pero meron nga siyang sinuggest sa akin na halos kapareho lang din nung gusto ko. Dahil mas maganda naman nga itong sinuggest ni ate kaysa dun sa napili ko. Kaya ayun, binili ko na. Kaya ayan, pagkahatid nga ni kuya dito sa taas ay in-unbox ko na nga yung Durabox. At nakakatuwa nga lang dahil ito ang unang gamit na naipundar ko ngayong taon. Salamat! At excited na nga ako sa mga susunod ko pang maipupundar ngayong taon. At hayan, sa wakas na i-unbox ko na rin at itatapon ko na nga ito sa labas. At ito nga pala ang kulay na napili ko. Para nga aesthetic mga mare. Nakaliwalas nga talaga sa mata nitong cream color. At hayan, mukhang may part 2 pa nga ang pagliligpit ko dito sa kwarto. Dahil isasaayos ko na nga ang mga damit ko na nakalagay lang lahat sa bag. At ayan mga mare, sa wakas ay mababawasan na nga ang kalat dito sa taas ng double deck. At ngayon nga ay inumpisahan ko ng tupiin itong mga damit ko at isaayos dito sa Jorabox. At ayan mga mare, at nilagay ko na nga sa kanya-kanyang lagayan ng mga damit ko. Pagkatapos ko nga isaayos ang mga damit ko ay sinunod ko naman nga itong mga bag na hindi ko ginagamit. At dahil meron pa nga dalawang storage ang cabinet na to na wala pang laman, kaya naisip kong ilagay na lang dito yung mga bag na hindi ko na ginagamit. At yung isa naman ay para sa mga stock ko ng sabon at shampoo. Dahil napakakalat nga din, tingnan kung dito lang talaga nakalagay sa mga eco bag. Itong mga eco bag nga ay pinulupot ko na lang at itinabi ko na dito sa mga sabon. Dahil sayang nga din ko itatapon ko para at sa susunod ko nga na pag grocery ay may magagamit ako at hindi na nga ako bibili sa labas dahil magkano nga din to. Di practical ba, mare? Charis! Diyos ko, dahil sa mahal nga ng bilihin ngayon ay ang hirap talaga magtapon ng mga bagay na pwede pa namang mapakinabangan. At ito nga pinaglalaging ko ng damit dati ay tinupi ko na lang at dito ko na yan inilagay sa taas ng double deck. Dahil hindi naman nga siya kakasya doon sa loob ng cabinet. Kaya ikaw wag mo nga pinagpipilitan. Gigigil mo ako eh. Pinagpipilitan mo kasi. Charis! Ayan, naisip ko na nga dito ko na lang ilagay yung mga essential ko sa taas ng cabinet. Essential! At nang sa ganun nga ay nang hindi na sila nagsusuntukan ng mga seasoning dito sa taas ng double deck. Dahil minsan nga ay naipapabango ko ng suka. Hey, mema ka! Charing! At hayan nga, sa wakas ay nasa right time, right place na sila. Huy! At ayan nga mga mare, ang sarap nga tingnan dahil ang aliwalas na dito sa taas ng double deck. Fast forward nga kinabukasan mga mare ay bumili lang ako ng 3 dilata at saka ng kape. Uulamin ko nga yan pag pizza de peligro na. Itong mga downy na binili ko ay dito ko nilagay sa bakanting cabinet. Pagkatapos ko nga dyan ay niligpit ko na muna itong higaan bago ako mag-almusal. Para maaliwalas nga sa mata habang nagkakape ako. Para mamayang hating gabi pag uwi ko ay matutulog na lang ako. At ayan mga mare, nagpainit muna ako ng tubig dyan para pang kape. At habang nagkakape ay magluluto na nga rin pala ako ng ulam mamaya-maya. Kaya pagpasensyahan nyo na nga kung napakakalat ng lamesa dahil magluluto nga ako ng ulam. At bago ngayon ay nagkape muna ako dito ng paborito kong creamy latte at pinarisan ko itong binigay sa aking piyaya. Kasuot mo nga na yan ay baka mausog ka talaga ng hindi oras. Katapos ko nga magkape mga mare ay hito prenito ko na nga yung bangus. Sulaan nyo nga kung anong luto ito. Katapos ko nga magprito ay ginisa ko na yung sibuyas, bawang at luya. Napanood ko nga lang ito sa isang content creator kaya naisipan kong gayahin. Katapos ko nga magisa ang sibuyas, bawang at luya ay sunod kong nilagay itong gata. Mga mare, hintayin nga lang muna natin na kumulo yung gata. Pag kumulo na ngayon ay saka natin ilalagay ang pritong bangus. Hindi ko nga alam kung tama ba talaga itong ginagawa ko. At ayan, isa-isa na nga natin ilalagay ang pritong bangus. Nasabi ko na nga ba mga mare, may mali talaga sa ginagawa ko dahil hindi ko nga naisama sa pag-isa yung alamang. Doon nga sa napanood ko ay meron ngang sitaw pero ito hindi ko na nilagyan ng sitaw dahil hindi ko naman nga kinakain. Curious nga ako sa lasa nito pero mukhang mabango naman dahil amoy palang ulam na. Ayan nga mga mare, tapos ko nang lutuin at kakain na nga ako. Yan lamang for today's video. Bye-bye!